what's up sa inyo mga kaungas? Anong meron ngayon? Well, kung mapapansin nyo, napakaganda ng lugar ko. Napaka-cozy. Kasi meron tayong event na inatira ngayon. Actually, there's a seminar. Alam mo naman tayo mga bagong YouTubers. Naks! Bagong content creator eh. Pero hindi. Pero biro. Tayong mga bagong content creators. Siyempre, kailangan natin ng weapon or knowledge, ika nga, para sa mga gatong bagay. I really considered always as a newbie kasi yung urge ko para matuto sa pag-vlog ay lagi nandoon actually. At kung merong opportunity for me to learn new things, bakit hindi, diba? Anyway, you can learn every day and I always learn, diba? Ika nga ni Paolo Tomenes, shoutout sa iyo, sir. I'm still learning, diba? So, yun nga, sponsored nga pala ito ng Asus. Asus number 1, baka naman. Sige lang, kahit ROG lang, pwede na. Pero hindi, nandito ngayon ako sa kanilang, one of their office here in Quezon City, na umaattend ako for their seminar for new bloggers, new content creators, na kanilang gustong i-train. Alright? So, pakita ko muna sa inyo montage ng office nila at mamamangha kayo, grabe. Alright? See ya. See ya. Mga kaungas, so kung nakita nyo aking b-roll at masasabi nyo naman na nasa headquarters ako ng Asus number 1 at Asus baka naman so yun nga at nakita yung mga magagandang latest products nila actually na makakatulong sa mga content creators. And what I heard about sa mga usap-usap, alam mo naman marami tayong naririnig na kung ano-ano they're about to teach us kung ano yung mga tamang gamit at bagay na pwedeng makatulong sa ating mga content creators. At so nga naman, magandang gamit is also a good kind of weapon for us content creators. Naks! Content creators na naman! So yun lang muna at marami pa tayong pupuntahan. So Asus, ulit, bigyan naman. Ha? Sana ha? Bigyan naman, number 1. Alright guys, so cut ko muna yung nangyari. Actually, yun lang yung mga clips ko about dun sa nangyaring workshop. Kasi nga,
kung mapapansin nyo, after mga ilang minutes, 30 minutes, habang nagtotalk si Sir Nate Punsalan, lumindol. And unfortunately, dahil sa pangyayari yun, kailangan kong pumasok ng mas maaga sa opisina. And yun. And then the rest is history. I mean, kaya hindi ko pa. Sorry na ho kung yun lang na content ko about that. Now, moving forward dun sa aking the next thing na ang sasabihin ko sana is there are a lot of questions sa mga YouTubers at sa mga tao, no? Sometimes I have friends na sabi, Eric, bakit ka nag-YouTube? I mean, ano masama? Well, mga ganito kasi mga kaumase. To start the story, alam niyo naman mga kaumase, nagtatrabaho sa call center and it's already 15 years na ako as a call center employee. Yes, 15 years na ako. And I'm not saying that I don't love my job anymore, pero diba, pagka ang isang masarap na ulam tulad ng adobo, parang pagkain lang yan kahit masarap siya, kung paulit-ulit nyo na lang magiging ulam, hindi na masarap, diba? Darating sa point na mauumay ka. And nung time na medyo di ko alam kung nabe-burnout na ako sa trabaho ko, actually I'm an avid fan of YouTube actually. Dun ko nalaman na kahit sa edad kong to, guys, let's be honest, I'm already past 30. Wala na ako sa kalendaryo, ika nga, diba? Pero, yun nga, nakita ko yung mga ibang content creators na at my age, gumagawa sila ng content. I saw some videos, some YouTubers way past 35 at gumagawa pa rin ng content. Why should I? I mean, isang bagay na paborito ko, to do different. Diba? Parang, wala naman siguro masama. Anyway, si YouTube, libre si YouTube. Well, to make it short, dumating ako sa point na na-stress ako sa trabaho ko. And yung paggawa ko ng content, paggawa ko ng videos, actually for me is for remove the stress na nararamdaman ko towards my work as a call center. Tapos, gusto ko ring ma-store yung mga memories ko with my wife. Na para pag nagkaanak kami, kasi digital na diba? So, hindi na uso yung album. For me, kasi darating panahon, parang old school na ang album. Pero mas may enjoy nung magiging anak namin kung napapanood niya. And for me, parang isa tong media. Diba? Isa tong media kung saan na-i-store mo yung memories mo. Diba? Ito yung YouTube. So, dumating hanggang sa nagbago ang pagtingin ko kay YouTube. Kasi sabi ko man sa inyo, hobby lang to. At si YouTube is nandyan sa akin para mag-store ng aking memories. Which is after I attend the YouTube Creator Camp. Nagbago ang pananaw ko. I met some of the famous YouTubers na tinitingalaan ko, yung mga idol ko, malulupit na tulad na lang ito, yung nag-speech sa AMD workshop, sa content din sa Asus workshop, na yung sponsor ng Asus, si Mr. Nate Punsalan, na nakausap ko right in front of me, and I'm very honored. And again, thank you so much, Mr. Nate, for all the tips na binigay mo sa akin. Yun, nagbago yung perception ko about YouTube. It's not about all doing videos, uploading videos, magluto ka ng itlog. Yun na yun. I mean, sa YouTube, hindi lang basta creating memories It's more than that. It's enhancing those memories. It's parang ni-level up mo siya. And I think, andun yung challenge sa akin na gumawa ng magagandang content. Like I said, it started as a hobby, pangtanggal stress nga lang. And I'm beginning to enjoy it. And dumating ako sa point na nag-e-enjoy na ako. Yun yung nag-e-enjoy na ako na pagka di na maganda yung ina-upload ko, nagagalit ako. Pero, like I said, I still keep my work as a call center. Call center pa rin ako, diba? Pero hindi ibig sabihin na, hindi ibig sabihin nag-YouTube ako, I will quit my work. No.
YouTube will always there, my work will always be there. So, I'm creating because because I'm inspired. Noon kasi, tanggal stress lang okay na. Ngayon, nai-inspired ako kasi na-meet ko yung mga idol ko. Nakita ko yung mga taong tiningalaan ko sa YouTube. Nasabi ko, kaya ko palang abutin yung naabot nila. Kong TV, dati nangarap for 2 million subscribers. Why Eric Chudoro? Sir Nate Punsalan is now aiming for his silver play button. Bakit hindi ako mag-aim para sa silver play button? Things like that. I mean, well, sa tulong ninyo mga kaungas, andyan kayo. That's why I'm creating quality contents. Pero, I'm creating what my heart really desires. And isa din is pagkain. Kasi, bakit nga pala food? Siguro nagtatanong kayo, bakit pagkain? You play basketball, bakit hindi sapatos? Diba? Diba, nung mapansin nyo, mas mga naunang videos ko, puro paglalaro ko ng basketball, bakit hindi sapatos? Bukod sa mahal ang sapatos. Hindi, joke lang. For me kasi mas makakasama mo, makakabanding mo yung mga kamag-anak mo or yung mahal mo sa buhay through food pagka meron kang kasama sa bahay, kasama mong wife mo, you can start a conversation by eating your lunch. You can have everything, diba? You can start a conversation with lunch, with everything, and that's okay. Diba? Walang problema. That's why food. And yun, that's about it. That's the reason why I create content for YouTube, is because it enhance my creativity. Second, I can see my idols that I can reach for them. So I hope I also already inspire you with this vlog, and for the next vlog, babalik tayo sa food vlog panigurado like I mentioned. And yun nga. Let's have fun, kain lang, sarap. YOLO. Alright? So until then mga kaungas, siguro dito na lang po magtatapos ang aking vlog. Until next time, see you guys. Eric Chudoro signing out. Bye guys.